magkakaroon ng pagpupulong sa Doha. Ang pagpupulong sa Doha maaring Mahalaga o baka hindi? makikikita natin yan. Pero lamang tayo sa militar at halos panalo na sa digmaan. Sa totoo lang, napakasimple lang nito. Matapos ang 2 araw ng bakbakan, nagbalik sa negosasyon ng Estados Unidos ng Amerika at Iran. Ngayong Martes, Hunyo 30 magsasagawa, gaya ng sinabi nila, ng agarang negosasyon sa Qatar ang koponan ng presidente ng Estados Unidos at mga kinatawa ng rehimeng Iranian. Ayon kay Trump, ang Iran ang lumapit at humiling ng adarang pagpupulong sa Washington. Ibig sabihin, wala pang 48 oras mula sa palitan ng atake hanggang sa pag-anunsyo ng negosasyon. Pero kung mauuna ako magsalita, sasabihin ko na walang anumang pagkaapurahan sa mga negosasyong ito dahil talagang nakaplano na ang mga ito para sa Martes. Sa episode na ito, iminumungkahi kong subukan nating unawain kung ano ang nangyayari at ang pinakamahalaga, sino ang nananalo dito at sino ang natatalo. At alam nyo, hindi ganun ka-obvious ang sagot gaya ng iniisip natin. Dahil may mga bagong detalye na lumitaw na maaring tuluyang baligtarin ang sitwasyong ito. Ako si Alexei Pechi. Tara, pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang video, at mag-iwan ng kahit anong komento. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Nandun din ang mga link ng lahat ng aking social media accounts. Sige, isa-isa natin dahil mahalaga talaga ang pagkakasunod-sunod dito. Hindi sa Estados Unidos nagsimula ang lahat, kundi sa Iran. Noong Huwebes, inatake ng Iran ang barkong kargamento malapit sa Oman na naging sanhi ng mga ganting atake ng US at kontra-atake ng Iran sa mga base militar ng Amerika sa Kuwait at Bahrain. Matindi ang tugon ng Estados Unidos. Noong Biyernes, binomba ng mga sundalong Amerikano ang mga imbakan ng drone, mga radar sa baybayin at infrastruktura ng mga misil sa timog ng Iran. Kasama ang lugar ng Kipot ng Hormuz at isla ng Qeshm, tinawag nila itong matinding tugon sa pag-atake ng Iran sa isang barkong pangkalakalan. Matapos ang pag-atake, nagbanta si Trump na parang may amoy ng totoong digmaan ulit. Sipi ito. Maaring dumating ang oras na hindi na namin mapanatili ang hinahon at mapipilitan kaming tapusin sa parang militar ang gawaing matagumpay naming nasimulan. Kung mangyayari yon, hindi na muling iiral ang Islamikong Republika ng Iran. Hindi natakot ang Iran sa pahayag ni Trump. Bilang tugon, sinabi ng korpus ng mga tagapagbantay ng Rebolusyong Islamiko na ititigil ng lahat ng prosesong diplomatiko dahil sa paglabag sa tigil putukan. Sabi nila, mararanasan ng mga base ng Amerika sa riyon ang impyerno sa mga darating na araw. Tandaan ninyo ito. Ibig sabihin, noong Sabado at Linggo, handa ang Iran na tuluyang umatras sa mga negosasyon o kahit man lang, mahusay silang nag-bluff. Pagdating ng Sabado ng gabi hanggang Linggo ng umaga, malinaw na ang sitwasyon. Nabibitak na ang tigil putukan, nagbabantaan ng magkabilang panig at tila alanganin ang diplomasya. Noong Lunes ng umaga, inanunsyo ni Donald Trump ang agarang pagpupulong ng delegasyon ng Amerika at Iran sa Doha. Pero ano nga bang nangyari sa likod ng eksena kaya biglang nagbago ang lahat mula sa palitan ng atake tungo sa agarang negosasyon? Matapos kong maunawaan ang mga nangyari, masasabi kong nagkaroon ng malamig na kalkulasyon mula sa magkabilang panig. Noong Hunyo 17, lumagda ang Estados Unidos at Iran ng 14 na puntong memorandum ng pagkakaunawaan. Sinimulan nito ang 60 araw na negosasyon para sa pinal na kasunduan na magbubukas ng Strait ng Hormuz at magtatapos sa digmaan na sinimulan ng Estados Unidos at Israel noong Pebrero 28. Ang mga pag-atake noong weekend ay nagbanta sa memorandum na ito. Parehong umatras ang dalawang panig na yon para mailigtas ito, para hindi tuluyang masira kahit ang mga kasunduang nasa papel. Pero siyempre, walang umamin na umatras muna maging ang Estados Unidos o Iran. Ang pag-atras ay naging professional at malamig. Ganito ang formula. Isang opisyal ng Amerika ang nag-ulat. Tuloy ang technical na usapan sa memorandum. Parehong umatras ang magkabilang panig at malayang makakadaan ang mga barko sa Strait ng Hormuz. Sa huli, diretsong sinabi ng White House na ititigil ng lahat ng pag-atake sa Iran. Para malinaw, walang magiging sagot o tugon sa pambobomba ng mga base militar ng US sa Bahrain at Kuwait. At dito pumapasok ang mahalagang detalye na nagpapaliwanag kung bakit sinabi ni Trump na agarang kailangan ang mga negosasyon.
At masasabi ko na ito ay takot mula sa magkabilang panig sa maaring mangyari kung tuluyang bumagsak ang kasunduan ng memorandum ngayon, kung may pumasok pa na iba at tuluyang masira ang lahat. Para sa Estados Unidos ng Amerika, ang pagbagsak ng memorandum ay nangangahulugan ng pagbabalik sa ganap na digmaan na opisyal na inihayag ni Donald Trump na natapos na, at yon ay tagumpay ng Estados Unidos. Paano ka pa babalik sa digmaan na sinasabi mong natapos mo na? Tinapos mo na at doon ay nanalo ka na. Para sa Iran, ang pagkabigo ng memorandum ay pagkawala ng lahat ng nakuha na niya sa kasunduang ito at marami na siyang nakuha. At ito ang nagtutulak sa atin sa pangunahing tanong. Sino nga ba ang nananalo ngayon? Sige, himayin natin ayon sa puntos. Narito ang may pinakamaraming puntos, magugulat ka sa sagot. Siyempre, kutob mo na ang Iran ang nananalo ngayon dahil siya ang tumatanggap ng maraming bonus matapos ang yugtong ito ng digmaan. At para mauna na ako magsabi, sa malaking bahagi ay ganoon nga. Pero pag-usapan natin ito ng tapat. Dahil bawat panig, maging ang Estados Unidos o Iran, ay may kanya-kanyang tagumpay at hindi nila kinokontra ang isa't isa. Kahit mukhang kabalintunaan, bawat isa ay pwedeng magdeklara ng tagumpay nang hindi nagsisinungaling. Dito mahalaga ang maliliit na detalye. Simulan natin sa sinabi ni Washington ukol dito. Ang Vice-Presidente ng Estados Unidos na si J.J.D. Vance, na siya mismong nakikipag-usap na yon, ay malinaw na inilahad ang posisyon ng Amerika sa programa ni Bill Maher. At pagkatapos ay babanggitin ko ang kanyang sinabi. Kung makakamit natin ang pinala kasunduan, maganda. Kung hindi naman, wasak na rin naman ang kanilang nuclear program. Mas mahina pa rin sila bilang isang bansa. Kaya ang aking posisyon ay ganito. Panalo ang Amerika sa kahit anong mangyari. Oo, ganyan ang formula. Ibig sabihin, malinaw na sinasabi ni J.J.D. Vance na anuman ang mangyari, idedeklara pa rin ng Estados Unidos ang panalo nila kahit may kasunduan o wala. Hindi na mahalaga kung ituloy ng Iran ang nuclear program. Sa alinmang kaso, pwede pa rin itong ituring na tagumpay. Malakas ang argumento na ito at hindi dapat balewalain. Dahil mula sa pananaw ng militar, ang Estados Unidos at Israel ay talagang nagdulot ng matinding pinsala sa Iran. Sa gitna ng digmaan, napatay ang pinakamataas na leader ng Iran na si Khomeini at mahalagang tao ng kanilang rehimen. At ito mismo ang maaring ipagmalaki ngayon ng Estados Unidos bilang tagumpay. Ngunit, lubos na nakakalimutan nila na ang mga nuclear, missile at drone na programa ng Iran ay nanatiling buo. Nananatili ang mga proxy forces ng Iran sa rehiyon. Nakuha nila ang pagtanggal ng sanksyon at pag-unfreeze ng assets. Ngayon, kontrolado pa nila ang Hormuz Strait at lilipat tayo roon. Napaka-interesante ng bahaging ito. Sa puntong ito, masasabi nating si Trump ang gumagawa nito. Sabi niya, tinalo namin ang kanilang lakas militar. Wala silang hukbong dagat at hukbong panghimpapawid. Wasak na ang depensa nila sa himpapawid at wala ng misil, kaya maaring ipakita ito ng mga Amerikano bilang tagumpay. Pero ngayon, tingnan natin ang parehong sitwasyon pero sa pananaw ng mga pangunahing Amerikanong think tank. At kung titingnan ito sa mata ng mga analyst, nagbabago ang sitwasyon. Naglalabas na ng hatol ang konseho sa ugnayang panlabas. Heto ang CP. Si Donald Trump marahil ay nasiyahan sa mga taktikal na tagumpay ng mga Amerikano at Israeli na militar. Ngunit tinapos niyang labanan ng walang estratehikong tagumpay sa mga kondisyon na tila pabor sa Iran. Pagkatapos, binanggit ang natatanggap ng Tehran. Ayon sa impormasyon, makakatanggap ang Iran ng kalayaan mula sa parusa, makakabenta ng langis, makakagyaman ng uranium, at hindi kailangan ng Iran buwagin ang proxy forces network sa riyon. Kahit inanunsyo ni Trump ang kalayaan sa paglalayag sa Strait of Hormuz, iginiit ng mga opisyal ng Iran na magpapatupad pa rin sila ng bayad pagkatapos ng 60 araw. Pag-isipan nyo itong huling detalye. Henyal sa tindi ng pagkasiniko nito. Bukas na ang Armuski Strait kahit bago pa ang digmaan. Ganap itong bukas, tandaan, walang limitasyon noon. Ano mayon ang tagumpay ni Donald Trump na sinasabing siya ang nagbukas ng Armuski Strait? Pag-isipan mo ang kabalintunaan na yan. Sabi ni Trump, binuksan namin ang Armuski Strait at malaya ng madaanan ng mga barko. Ulitin ko, bago ang digmaan, bukas na at malaya talaga itong madaanan. At ngayon, nagbabayad ang Estados Unidos sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga parusa para lang muling buksan ang Armuski Strait na bago pa ang digmaan ay bukas na naman talaga.
Kinuha ng Iran ang isang theoretical na punto ng presyon at ginawa itong isang tunay at makapangyarihang sandata, ipinatawang gasto sa buong pandaigdigang ekonomiya at pinakaba si Donald Trump. Ibig sabihin, isinara ng Iran ang isang bagay na bukas tapos ibinenta ulit ang pagbubukas ng kipot kapalit ng pera at pagtanggal ng parusa. Ito ang tinatawag na tagumpay sa negosasyon. Ito yung pasensya na sa salita na talo mo talaga ang kalaban mo. Ulitin natin, bago ang digmaan, bukas ang kipot ng armusa. Dahil sa resulta ng digmaan, naisip ng Iran na gawing panakot ito at ginawa nga nila. Sabi nila, tapos na, isinara na namin ang kipot. Sabi nila, pwede naming buksan ulit ito basta alisin ang mga parusa at ibalik ang na-freeze naming assets. Napakagaling na galaw. Napansin ng Atlantic Council ang isang paradox na nakakainis para sa Estados Unidos at Israel. Hindi lang nabigo ang pagbagsak ng rehimen sa Teheran, kundi lalo pa itong mas lumakas sa estratehikong antas matapos mapaglabanan ang matinding atake ng Amerika at Israel at makapagsagawa ng epektibong kontra-atake. Nilalapitan ng maraming bansa ang Iran para bawasan ng tensyon na nagpapakita ng bagong direksyon sa riyon. Sa isyu ng nuklear na pinakamahalaga, ang tagumpay ng Estados Unidos ay nagiging ilusyon. Walang kasunduan kundi ang pangakong magnegosasyon ukol sa reserba ng enriched uranium. Marunong ang Iran magpatagal ng negosasyon at makuha ang konsesyon habang tuloy ang usapan. Paalala ko lang, mula nang umatras si Donald Trump sa nuclear deal noong 2018, lahat ng mga taon na ito, mga 8 na, ang Amerika ay nakikipagnegosasyon sa Iran tungkol sa muling pagbuhay ng nuclear deal. 8 taon na. Nagawang patagalin ng Iran ng 8 taon ang proseso. Minsan pumayag na sila pero nagbago ng isip at nagdagdag pa ng mga kondisyon. At sa totoo lang, ayan na ang sagot sa tanong kung sino ang nananalo. Tama si Zaid Zidi Wens na humina ang Iran sa aspeto ng militar. Tama ang mga analyst na sa negosasyon, natatalo ng Iran ang Estados Unidos, punto por punto. Pera, langis, uranium, kipot ng armuza, mga proxy, kaya halos lahat ay hawak niya. Hindi ito, hindi. Ito ay sitwasyon kung saan ang Iran, bagamat parang natalo sa labanan, ay sa huli na panalunan pa rin ang kapayapaan para sa sarili niya. At sino ang natalo dito? Sa kasamaang palad, kung hahanapin mo ang malinaw na natalo sa digmaang ito ay ang Israel. Ang kasunduan ng US at Iran ay malaking dagok sa Israel at kay Netanyahu na itinuturing ang Iran na banta sa kanilang pagiral. Malawak ang suporta para sa digmaan sa Israel at si Netanyahu ay haharap na yon sa napakahirap na halalan sa mga susunod na buwan. Si Netanyahu, nagtulak sa Israel sa digmaan para palitan ang rehimen sa Tehran, ay humarap sa isang rehimen na nanatili at sa ilang aspeto ay mas lumakas pa. At ang Israel mismo ngayon ang pangunahing hadlang sa buong kasunduan. Ang tinutukoy dito ay ang sitwasyon sa Lebanon. Mayroon ditong fundamental na kontradiksyon na sa simula pa lang ay sumisira na sa kasunduan ng US at Iran. Ang tripartite na kasunduang nilagdaan noong Biyernes ay taliwas sa 14 na puntong memorandum. Ayon sa Iran at Hezbollah, nakasaad sa memorandum ang pagtatapos ng bigmaan sa lahat ng mga prente pati Lebanon. Mariing tumatangi ang Israel na iurong ang tropa nila mula Lebanon. Mariing sinabi ni Ministro ng Depensa ng Israel, Katz, walang relokasyon o pag-atras ng Israeli troops sa Timog Lebanon hanggat hindi na didisarmahan ang Hezbollah sa buong bansa. Ibinunyad niya ang laki ng pinsala at ang kanyang kahandaang bumalik sa digmaan. Winasak ng Israel ang 100 na nayon sa kahabaan ng kanlurang bahagi ng hangganan ng Lebanon at mga 73 pa sa iba pang bahagi. Hindi papayagan ang 200,000 lumikas na residente ng Timog Lebanon na makauwi sa kanilang mga tahanan. Handa ang Israel na simulan ulit ang digmaan laban sa Iran kung ituturing ni Trump na bigo ang negosasyon. Ibig sabihin, hinihiling ng Iran ang ganap na pag-alis ng Israel sa Lebanon bilang kondisyon ng pinal na kasunduan. Hindi aalis ang Israel kung hindi pa nadidisarmahan ang Hezbollah. Isang raketa lang ang Hezbollah patungo sa hilagang Israel ay sapat na para gumuho ang buong kaayusang ito. Sino kumbaga ang palihim na nakikinabang? Ito ay ang mga monarkiyang Arabo. Ang kasunduan ni Trump sa Iran ay isang malaking ginhawa para sa mga bansang Arabo sa Persian Gulf na siyang tumanggap ng pangunahing dagok ng mga pag-atake ng Iran at matitinding krisis sa ekonomiya.
Ang Bahrain, Iraq, Kuwait at Qatar ay halos walang ibang alternatibo sa Hormuz Strait para sa pag-export ng langis sa dagat at mas nakikinabang sila sa pagbabalik ng langis at gas. Bakit hindi ko nabanggit ang United Arab Emirates at Saudi Arabia? Meron naman silang alternatibong ruta at pinatunayan ng mga Saudi na kaya nilang mabuhay kahit wala ang Hormuz Strait. Para sa mga nabanggit na bansa, mas mainam pa rin ang kahit anong kapayapaan kaysa digmaan sa kanilang pintuan. Ngunit mapait din ito para sa Estados Unidos ng Amerika dahil hindi nanawagan ng mga bansa sa Persian Gulf para sa digmaang ito. Ngayon, sila na ang humaharap sa mga bunga nito at mukhang walang tulong mula sa Estados Unidos. Batay sa memorandum, aalisin ang mga tropang Amerikano sa paligid ng Iran sa loob ng 30 araw matapos ang huling kasunduan. At ito rin ay isang kontrobersyal na punto dahil ang mga Iranian, ipinipilit nila ang pag-alis ng mga tropang Amerikano. Nagsusulat na ang Amerikanong media tungkol sa planong paglipat ng tropa mula Kuwait at Bahrain papuntang Israel. At tinatawag nila itong isang uri ng tagumpay. Kesyo ito raw ay isang estratehikong matalinong desisyon. Si Donald Trump ay dakilang estratehista ng digmaan. Nagdesisyon siyang ilayo ang mga tropang Amerikano sa abot ng Iranyanong missile na sinasabing winasak na niya at ililipat sa Israel. At sa totoo lang, ang kanilang mga base sa Persian Gulf ay basta na lang winawasak. Ngayon, pagsamahin natin ang larawang ito. Ang mga agarang-agarang sa panipi, negosasyon na inianunsyo ni Donald Trump pagkatapos ng paggala ng sitwasyon. Hindi ito malaking pag-usad pero hindi rin ito pagsuko. Hindi ito alinman sa dalawa. Ito ay pagkilala ng magkabilang panig na mayroong silang parehong interes na panatilihin ang marupok at kalahating memorandum na ito. Ayaw ng Amerika ng panibagong digmaan na idineklara nilang panalo na sila habang ang Iran ay ayaw lang mawala ang mga tropeyo nila. Dito nagbula ang biglaang pagbabago ng retorika ni Donald Trump mula sa pagbabanta na wasakin ng Iran hanggang sa agarang pagpupulong sa Qatar. Sabi nga nila, huwag masyadong umasa sa tibay nito. Inamin ni J.D. Vance na laging medyo madumi ang tigil putukan kapag mga Iranian ang kausap. Yan ang kanyang sinabi. At syempre, nariyan pa rin ang mga pangunahing hindi pagkakaunawaan. Balak pa rin ng Iran magpatupad ng bayad sa pagdaan sa Strait of Hormuz matapos ang 60 araw. Hindi pa ibinibigay ng Iran ang kanilang enriched uranium. Hindi pa umaalis ang Israel mula sa Lebanon. Isinantabi muna ang isyu ng nuklear. Ayon sa mga analista, marunong ang Iran magpalipas ng oras at makipagtawaran para sa konsesyon. Maari nang sabihin na pagkatapos ng 60 araw ng memorandum na ito, palalawigin pa ito ni Donald Trump para sa isa pang panahon. Sa madaling salita, muling tatagal ng walang hanggan ang mga negosasyong ito. Uulitin ko, 8 taon nang nakikipag-usap ang Iran sa Estados Unidos tungkol sa kasunduang nuklear. 8 taon nilang hinila-hila ang iba sa masiselang bahagi pero walang naresolba. Kaya ang memorandum na walang kasunod na kasunduan ay hindi matatag at imposibleng mapanatili mag-isa. Kung walang hiwalay na pagkakaunawaan sa Strait of Hormuz, madaling madulas muli ang Estados Unidos sa digmaan laban sa Iran. Kaya kung sasagutin ang tanong kung sino ang nananalo at sino ang natatalo, ganito ang masasabi ko. Sa tactical na bagay, nanalo ang Estados Unidos at Israel na labis na nagpahina sa lakas militar ng Iran kahit hindi nila ito tuluyang winasak. Sa estratehikong aspeto at sa negosasyon, nananalo ang Iran na nanatiling matatag, lumakas at napanatili ang kanilang enriched uranium at proxy forces. Hezbollah, Hamas, mga Houthi ng Yemen at mga Shia sa Iraq na nagtagumpay sa pagtanggal ng mga sanksyon at pag-unfreeze ng mga asset. At naibenta pa niya pabalik ang pagbubukas ng Strait of Hormuz kapalit ng totoong pera, kahit nabukas naman talaga ito. Sabi ni J.D. Vance, panalo ang Amerika sa kahit anong mangyari. At totoo yun, pero kalahati lang, kasi panalo rin ang Iran sa kahit anong mangyari. Sabay na umiiral ang dalawang tagumpay na ito. Ibig sabihin, maaring sabihing panalo ang bawat panig. Natapos ang digmaan sa paraang parehong, panig ay pwedeng magdeklara ng tagumpay sa kanilang mga tao. Ianunsyo ang tagumpay sa kanilang mga mamamayan. At ito ang pinakamalinaw na palatandaan na wala talagang tunay na natapos. Sa ngayon, wala talagang malinaw na nagwagi sa digmaang ito. Sa madaling salita, babalik pa rin sa sagupaan ang Estados Unidos at Iran o ilang kaon na naman silang magkakaroon ng walang katapusang negosasyon.
Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari kayong magbigay ng donasyon gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. At napakasimple lang talaga nito. Ito ay ang denuclearization ng Iran. Ayaw naming magkaroon sila ng sandatan nuclear at hindi sila magkakaroon ng sandatan nuclear. Pumayag naman sila doon sa totoo lang. At napakasimple lang talaga nito. Ito ay ang denuclearization ng Iran. Ayaw naming magkaroon sila ng sandatang nuclear at hindi sila magkakaroon ng sandatang nuclear. Pumayag naman sila doon sa totoo lang.